Good day everyone, my name is Charmaine Cabrigas and today I will be presenting the application of derivatives in real life, which is focuses on speed and velocity. So sa presentation na ito, ipapakita ko kung paano ginagamit ang derivatives sa pag-aaral ng movement, speed, and acceleration ng isang sasakyan in real life. So let's proceed in our introduction. So I will summarize na lang yung mga nakapaloob sa ating introduction. Sa real life, mahalaga ang derivatives para maintindihan kung paano gumagalaw ang isang bagay, tulad nga ng mga sasakyan. So for example, uh, a car traveling on a road. While driving, the car does not move at a constant speed. It may accelerate, decelerate, or even stop at a certain points. These changes in motion can be described mathematically using derivatives. So sabi dyan, yung sasakyan is hindi palaging pare-pareho yung bilis kasi minsan bumibilis sila, minsan bumabagal, and minsan naman humihinto sila. So dito na nga papasok yung derivatives. Dahil ano nga ba yung derivatives? Ang derivatives lang naman ang ginagamit para masukat yung pagbabago ng galaw ng mga sasakyan sa paglipas ng oras. So meron tayong first and second derivative. So yung first derivative natin is siya yung nagbibigay ng velocity and bilis. At ang second derivative naman natin is yung nagbibigay ng acceleration or pagbabago ng bilis ng mga sasakyan. So sa pamamagitan nito, mas naintindihan natin ang motion sa real life situation. Sa ating mathematical model, so para mapakita natin yung galaw ng sasakyan, so gumagamit tayo ng position function. So ang given natin is S of t is equals to t cubed minus 6t squared plus 90, where S of t represents the position of the car and t represent time in seconds. So this function models how the position of the car changes over time, allowing us to analyze its motion using derivatives. So ibig sabihin, pinapakita ng function na to kung nasan yung mga sasakyan sa bawat oras. So let's proceed to our derivative solution. First and second derivative. So para sa ating first derivative, so andito na tayo sa ating given the position function. So meron tayong S of t is equals to t cubed minus 60 squared plus 90. So let's follow the steps. So we have step 1 and step 2. So for our step 1, we need to find the velocity. So ito na nga yung first derivative. And we need to differentiate S of t with respect to t. So, kailangan daw natin mag-apply ng power rule. So, ito yung power rule na ginagamit. So, sa given nga natin, we have S of t is equals to t cubed minus 6t squared plus 90. So, kapag dinifferentiate natin yan, sa V of t is equals to 3t squared minus 12t plus 9. So, ibig sabihin, ito yung nagiging velocity or bilis ng sasakyan sa bawat oras. So dito natin makikita kung kailan nga ba bumibilis or bumabagal yung isang sasakyan. Para naman sa step 2, find the acceleration. So ito naman yung second derivative. We need to differentiate sa v of t. So we need to apply the power rule again. So v of t is equals to 3t squared minus 12t plus 9. So kapag dinifferentiate natin yan, ang lalabas is a of t is equals to 6t minus 12. So, ito naman yung acceleration or pagbabago naman ng bilis ng sasakyan. So, dito naman natin makikita kung kailan bumabagal at kailan bumibilis yung galaw ng mga sasakyan. So, para naman sa ating graph explanation, so meron tayong position function. So, the graph of the position function shows how the object moves over time. So, sa position graph, makikita yung galaw ng sasakyan sa paglipas ng oras. Siyempre, sa simula, tumataas ang graph kaya umaandar ang sasakyan. Habang tumatagal, bumabagal ang galaw at may point na humihinto sandali. So pagkatapos nito, umaandar ulit yung sasakyan. So para sa position function, pinapakita lang naman ito yung movement ng sasakyan in real life. So next naman is a velocity graph. So the velocity graph shows the speed of the object over time. When the graph is above the x-axis, the object is moving forward. So sa velocity graph naman is makikita yung bilis naman ng sasakyan. So kapag nasa taas ng x-axis, ibig sabihin umaandar ang sasakyan. Kapag zero naman ang velocity, ibig sabihin humihinto ang sasakyan
and pagkatapos naman ito is bumibilis ulit yung galaw ng sasakyan. So dito naman sa velocity function natin, pinapakita lang naman dito kung kailan gumagalaw and humihinto yung mga sasakyan. Let's proceed to acceleration graph. The acceleration graph is a straight line because the function a of t is equals to 6t minus 12 is a linear function. So sa acceleration graph naman, makikita kung paano nagbabago yung bilis ng mga sasakyan. So kapag negative, ibig sabihin bumabagal ang sasakyan. Kapag naman zero, ibig sabihin walang pagbabago sa bilis ng sasakyan. And kapag naman positive, ibig sabihin bumibilis ang sasakyan. So pinapakita sa acceleration function yung acceleration and deceleration ng sasakyan. So for our interpretation, the derivatives in this real-life situation represent the motion of an object over time. The first derivative represents the velocity, which tells how fast the object is moving. The second derivative represents the acceleration, which tells how the velocity changes over time. This means derivatives help us understand the speed and movement of an object in real life. By using derivatives, we can determine the object is moving, stopping, slowing down, or speeding up. So sa pamamagitan nga ng derivatives, malalaman daw natin kung kailan gumagalaw, humihinto, or bumabagal, and bumibilis yung sasakyan in real life. For our conclusion, so ang derivatives is mahalaga siya sa pag-aaral ng speed and velocity sa real-life situations. Sa mamamagitan ng position, velocity, at acceleration functions, mas naiintindihan natin yung galaw ng sasakyan sa paglipas ng oras. So ipinapakita lang naman ng presentation na to na ang derivatives ay hindi lang naman ginagamit sa math, kundi pati sa totoong buhay lalo na pagdating sa motion and speed analysis. So that's all. Thank you for listening. I hope you learn a lot.